tayo ng mag-aral. Sa math walang maiiwan. At sayang mag-aral tayo ng matuto upang ika'y umasenso. Maging matyaga, maging matalino, halina mag-aral na tayo. Maging matyaga, maging matalino, halina mag-aral na tayo. Halina mag-aral na tayo. Halina mag-aral na tayo. Halina, 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 aral na tayo. Isang mapagpala at magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Teacher Ana Bughaw mula sa Hulo Integrated School at ako ang makakasama nyo ngayong araw sa pag-aaral ng ating weekly module para sa 4th quarter sa asignaturang Matematika. Handa na ba kayo mga bata? Kung oo, tara na at matuto! Para sa week 3 ng ating module sa 4th quarter, ang ating aralin ay paglutas ng suliranin tungkol sa araw sa isang linggo, buwan sa isang taon, oras, kalahating oras, at 15 minuto. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, inaasahang ang mga mag-aaral ay nakasasagot ng mga suliranin tungkol sa oras, mga araw o mga buwan, na ipapamalas ang kasiyahan sa pagkatuto ng mga konsepto at nakalalahok na aktibo sa mga gawain. Balik-aralan natin ang inyong aralin noong nakaraang linggo. Anong oras ang ipinapakita ng mga orasan? Number 1, ano ang sagot? Tama! Ang sagot ay 2:30. Number 2. Ang sagot ay 8 o'clock. Tama! At para sa number 3, 10:10 ang sagot. Mahusay! Tingnan naman ang kalendaryo na aking ipapakita. Ano-anong mga araw sa isang linggo ang nawawala? Tingnan ang number 1. Ito ay nakatapat sa anong araw? Tama, ang sagot ay Miyerkules. Ano naman ang sagot para sa number 2? Tama ka, ito ay Sabado. Mahusay mga bata! Bago tayo magsimula sa ating aralin ay hulaan ninyo kung ano ang nawawalang letra sa mga salitang ito. Unang salita, pangalawang salita. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang unang salita ay kalendaryo at ang nawawalang letra ay A, N, A at O. Ang pangalawang salita naman natin ay orasan. Ang nawawalang letra ay O at S. Basahin nga muli ang mga salita. Upang mas mapadali ang pagsasagot ng mga suliranin, tayo ay gagamit ng kalendaryo at orasan. Kaya mga bata, ihanda ang mga ito dahil mamaya ito ang gagamitin natin bilang gabay sa pagsasagot ng mga suliranin. Ito ang mga konseptong dapat ninyong tatandaan. Ang isang oras ay binubuo ng 30 minuto,
at ang isang araw ay binubuo ng 24 na oras. Tingnan natin ang halimbawa ng orasang ito. Ang pulang arrow ay tinatawag nating hour hand. At kapag ito ay nakatapat sa bawat numero sa orasan, ganito ang pagbasa nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, at 12. Ang berdeng arrow naman ay tinatawag nating minute hand. At kapag ito ang tumapat sa bawat numero sa orasan, ganito ang pagbasa nito. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, at kapag nakatapat ito sa 12, o'clock ang inyong sasabihin. Subukan natin ang suliranin na ito. Ang sabi ng nanay ni May ay maaari lamang siyang maglaro ng 2 oras. Kung ang oras ay 1 o'clock ng hapon, anong oras siya matatapos? Ating gamitin ang halimbawa ng orasang ito. Una, ating ilagay ang oras sa orasan sa 1 o'clock. Para makuha natin ang sagot, tayo ay magbilang at magdagdag ng 2 oras. Tandaan mga bata na ang ating gagalawin ay ang pulang arrow o ang hour hand. Tara na at magbilang. 1, 2. Kaya ang sagot natin para sa suliraning ito ay 3 o'clock. 3 o'clock matatapos si May sa kanyang paglalaro. Ating subukan ang susunod na suliranin. Si Mina ay pumapasok sa paaralan ng 6 ng umaga. Nakarating siya sa paaralan pagkalipas ng 15 minuto. Anong oras siya makakarating sa paaralan? Para masagutan ito, kailangan muna nating ilagay ang orasan sa 6 ng umaga. Pagkatapos naman ay magbilang at magdagdag tayo ng 15 minuto. Sabay-sabay nating bilangin. 5, 10, 15. Ito ang oras ng pagdating ni Mina sa paaralan. Kaya ang sagot natin ay 6:15. 6:15 makakarating si Mina sa paaralan. Tayo naman ay dumako sa mga suliranin na may kaugnayan sa petsa o buwan ng mga taon. Ito ang mga konseptong inyong tatandaan. Mayroong 12 buwan sa isang taon at mayroong 7 araw sa isang linggo. Handa na ba ang inyong mga kalendaryo, mga bata? Ito ang gagamitin nating kalendaryo bilang gabay. Ating basahin ang suliranin na ito.
Kung ang ika-12 ng Hunyo ay Sabado, anong araw ang ika-16 ng Hunyo? Tingnan muli natin ang kalendaryong ito at alamin natin kung nasaan ang ika-12 ng Hunyo. Ito ay nasa araw ng Sabado. Ngayon naman ay hanapin natin kung nasaan ang ika-16 ng Hunyo. Tingnan kung saang araw ito nakatapat. Kaya ang sagot sa suliranin na ito ay Miyerkules. Miyerkules ang araw ng ika-16 ng Hunyo. Sunod na suliranin. Nagsimula ang klase ni na Joy noong Agosto at natapos ito noong Marso. Ilang buwan ang kanilang klase. Para masagutan ito, ating tingnan ang gabay na kalendaryong ito at bilangin natin kung ilang buwan ang lumipas hanggang Marso. Sabay-sabay tayong magbilang mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at 8. Nasundan ba ito mga bata? Ilang buwan ang klase ni na Joy? Ang tamang sagot ay 8 buwan. Subukan mo naman ang suliranin na ito. Sina Joy at Jay ay nautusan maglinis ng kanilang bahay. Nagsimula silang maglinis noong ika-9 ng umaga at dahil sila ay nagtulungan, mas mabilis nilang natapos ang gawain at natapos sila pagkatapos ng 30 minuto. Tanong, anong oras sina Joy at Jay natapos maglinis? Gamitin ang orasan na ito bilang inyong gabay sa paglutas ng suliranin. Anong oras sina Joy at Jay natapos maglinis? Ang tamang sagot ay 9:30. Sila ay natapos maglinis ng 9:30. Subukan mo naman ang susunod na suliranin. Dumating ang pamilya ni Jose sa Maynila noong ika-5 ng Hunyo. Ngunit kailangan nila mag-quarantine ng 14 na araw bilang pagsunod sa health protocol ng gobyerno. Tanong, anong petsa at araw sina Jose matatapos sa kanilang quarantine? Gawing gabay ang kalendaryong ito sa pagsasagot ng suliranin. Muli, anong petsa at araw sina Jose matatapos sa kanilang quarantine? Ang tamang sagot ay matatapos sila sa Hunyo 19, 2021, araw ng Sabado. Tama ba ang sagot ninyo mga bata? Magaling! Tama ang inyong mga sagot. Mga bata, tandaan ang mga sumusunod. Una, basahin at unawain ng mabuti ang suliranin. Pangalawa, gumamit ng mga gabay gaya ng orasan at kalendaryo.
At panghuli, magbilang ng mabuti sa kung ano ang hinihingi sa suliranin. Maraming salamat at magandang araw! Kung kayo ay may katanungan, magmensahe lamang sa Math Team o Mathematics Teacher Association of Mandaluyong o kaya sa iyong guro sa matematika. Paalam mga bata!